Lahat po tayo pinagpala, amen. Amen. Dahil pagkagising pa lang po natin sa umaga ay malaking pagpapala na, amen. Amen. Praise the Lord. Sino pong mauna? Lapit lang po dito sa harapan. Ayan. Testimony po. Siguro naman meron po tayong i-share. Ang bahagi, pasasalamat sa Panginoon. Tayo po at pumunta po dito sa harapan at magpapasalamat sa Diyos. Testimony po tayo. Wala po, ako na lang po. Amen? Ayan. Hallelujah. Susunod na kayo. Maghanda na kayo ha. Kayo susunod dito. Pinagpalang hapon po sa ating lahat at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa 2025 na nakaraan, sa isang taong nakalipas sa paggabay at pag-iingat niya sa akin dahil maraming salamat po dahil hindi po, dati po kasi tumataas ng mataas ang presyon ko pero salamat po yung year 2025 ginabayan at sinamahan po ako. At dahil po late ako nag-asawa, so ngayon pa lang po ako magkakaapo dahil ilang years na pong yung anak kong panganay. Ngayon po, more than 3 months na po yung pagdadalang tao ng aking manugang. Kaya maraming salamat po. Nawagabayan po sila sa bansang Dubai. Nagpapasalamat po ako dahil ang sabi po ng anak ko, Mama, ang sarap pala pagkasama mo ang Panginoon, sabi niya. Dahil simula daw po sa Pilipinas, yung prayer nila, nakarating dito, kung natatandaan nyo po, December 25, 2024, dito po sila, dinala ko dito sa gawain. Tapos po, nag-flight po sila December 27. Kaya maraming salamat po na kaisang taon na po sila sa Dubai. Nawa patuloy silang pagpalain ng ating Diyos na buhay. Maraming salamat po sa iyo ko po binabalik, Panginoon, ang mataas na papurit, parangal, pasalamat. In Jesus' name, amen. To God be the glory. Okay. Maraming salamat. So, Sister Andrea, salamat po sa iyong sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Meron po tayong isang sharer na nagsusuot na ng kanyang balabal. Hallelujah. Kasi hindi pa daw po siya handa. Sige lang. Take your time, sister. Kung meron pa. Dati po yan dito. Dati po, ang ating kapatid na ito, dati rin po dito sa Hong Kong, nagpunta ng Dubai. Ng Dubai. Ngayon, bumalik ng Hong Middle Kong. East, ngayon bumalik ng Hong Kong. Walang kasing galing talaga ang Panginoon na kumikilos sa buhay sa atin dito sa Hong Kong. Kaya, Amen. binabalik-balikan ang gawain ng Panginoon dito sa Hong Kong. Okay? Amen. So kung meron pa po, habang nag-aantay Habang tayo kay nagre-ready sister, po si sister, sino pa po? baka meron pa pong isa dyan. Ayan, si sister. Amen. Ayan, praise the Lord. Ayun, ano mo? Ito. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan pa natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Glory to Christ Jesus! So, sa akin po ay gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon. Ito po ay sa aking pinsan for passing the bar exam. So, for how many years siya since 1997 siya ng law. So, hindi siya nakapasa ng board. And then, go to DENR para mag-work. So, nag-take siya uli, hindi pa rin nakapasa. And then, for the third time, hindi pa rin siya nakapasa, but we encourage him to take again. So, nag-resign siya last year sa pagiging government employee and then refreshed to study. And nagkaroon pa siya ng pagsubok na namatay yung kaniyang wife. But still, we encourage him to take the bar exam. And nagbunga ang kaniyang pagpursige. He's the only one passing the board exam in Aklan. So, salamat sa Panginoon sa biyaya na ipinagkaloob sa amin pong pamilya. He's now 53 years old, pero sabi ko sa kanya, wala pong limitasyon. If you want to serve the country, anytime you can. So, ang isa ko pang pasalamat sa isa kong pamangkin sa pinsan. Now, he is the doctorate na sa kanyang pagiging teacher for the age of 28 years old. Nagiging PhD na siya, doctorate for education. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na ipinagkaloob mo sa akin pong pamilya. Salamat po. Glory to God. Amen. Purihin natin ang Diyos.
Palakpak naman ang ating kamay sa Panginoon. Kahit na mahina, basta't may palakpak naman tayo para sa Diyos. Okay? Salamat po kapatid sa iyong patutuo. Ito, i-welcome po natin sa ating kapatid na si Ang susunod na Ang sharer susunod po. magpatutuo si Sister Badeth. Hello, magandang hapon po. Siguro po maraming nagtataka bakit nandito muli ako sa inyo. After 3 years po, 2022, nais ko lang pabalik at pasalamat sa Panginoon na nakabalik ako dito. 2022, nag-for good po ako July dahil actually naghahanap po ako ng amo. Kaya lang po, dahil that time po, pagkasunod na matay yung mother ko tsaka kapatid, hindi na po, parang nawalan po ako ng ganang maghanap ng amo. Sabi ko, uwi na lang. Kasi yung employer ko po nag-for good na rin. So umuwi ako ng Pilipinas, 1 taon ako doon. Maraming mga pagsubok, maraming mga trials dahil yung asawa ko sa mga nakakalam po, isa po siyang CKD dialysis patients po sa ngayon. Siya po ay maraming operasyon na naranasan, mula naputol yung paa. Lahat yan sa mga pagsubok during the year mula nag-start ang 2016 hanggang 2022. Ngunit po, si Lord hindi niya po ako binabayaan. Maraming mga pagsubok kaya lang po, lagi ko sinasabi, Lord, hindi mo naman to ibibigay sa akin kung hindi ko kaya lahat dahil ako lang po ang nagsusuporta. Amen. Although sinusuportahan kami ng kapatid niya na nasa ibang bansa, ngunit iba po talaga yung ikaw mismong asawa na mag-aasikaso sa iyong asawa din. At sa 1 taon ko sa Pilipinas na natili ng 2023, umalis po ako ng Bahrain. 1 year and 8 months po ako doon. Nung February lang po ako umuwi dahil muli po na operahan ng asawa ko. So, that time din po, masakit sa kalooban ko dahil yung alaga ko sa Bahrain po na mula nung nag-start ako doon ng 1990 hanggang 2005, alaga ko po siya. May cancer po. Namatay po siya nung kaalis ko lang. In fact, sabi niya sa akin, tita, huwag kang umalis dahil baka pagbalik mo, kung babalik ka man, hindi na tayo magkita. Pero sabi ko, paano naman yung asawa ko? May sakit din. Sabi niya, send mo na lang ng pera, ako alagaan mo rin. Sabi ng tita ko, mahirap naman yun dahil asawa niya yun. Ngunit po sabi ko, kung kanong kalooban ng Lord ka, makabalik ako dito, babalik ako. Ngunit po, ang desire po talaga ng puso ko is Hong Kong po ako gustong bumalik. Nung umuwi po ako nung February, hindi pa po ako nag-apply, wala pa po akong intention na bumalik ng Hong Kong dahil nga inalagaan ko pa yung asawa ko. Ngayon po, mids of July, may isang kapatiran, kasistiran din natin dito na nagtanong sa akin, "Te, gusto mo bang bumalik ng Hong Kong?" Sabi ko, yan po talaga ang desire ko. Kasi po, during every time po na may nagla-live ng mga sister, lagi kong sinasabi sa cellphone, kung yung mga sisters na, "Lord, ibalik niyo po ako dyan." Gusto kong, yan po ang desire ng puso ko na ibabalik. Kaya maraming salamat po sa mga biyaya. Lord, hindi mo ako pinabayaan. Isang pinapasalamat ko dahil yung employer ko for 10 years po, 3 years na po siyang nagsusuporta sa akin. Every month po yan, nakakatanggap po ako ng biyaya mula sa kanya. Since umalis po ako hanggang ngayon po, recently lang po, lagi niyang nasabi, every first week of the month po yan siya nagpapadala sa akin. Kaya kahit po sa Pilipinas, yung buhay, alam niyo naman po ang buhay sa Pilipinas talagang kung wala po talagang income or walang pamilyang magsusuporta, kailangan mo talagang umalis. Amen. Kahit ayaw mo pang anuhin. Kaya Lord, binabalik Amen. ko po sa iyong pasasalamat, taas papuri, at to God be the glory in Jesus' mighty name. Amen. Thank you Amen. po. Praise the Lord. Talaga namang tuloy-tuloy ang biyaya pag tuloy-tuloy ang panalangin natin sa ating Diyos. Ngayon po, tatawagin po natin kung meron Yan. pong baguhan. Yes po, meron po tayong Amen. baguhan. Dalhin po Dadalo dito po sa tayo harapan. baguhan. Welcome Praise po the natin. Lord. Pasok po kayo, sister. Punta po kayo sa Praise the harapan. Lord. I-welcome Glory po to namin God. kayo, kapatid. Huwag po kayong Sino pa mahiya. po? Dito sa gitna po, sister. Baka meron pa po dyan, Baka mga meron pa, huwag baguhan. lang kayong mahiya.
Ayan, sa gitna Amen. po, po sa gitna, sister. Dito po tayo. Po kayo sa gitna, ayan. Ayan. Amen. Huwag po kayong mag-alala, huwag po kayong Hallelujah. kabahan. Kasi ganun talaga ang buhay, pinagpapala. Amen. Okay, wala na ba? Wala na po Wala ba? na, o sige. Ah. Kantaan po natin, choir, ang ating Handa na po ba baguhan. ang ating mga choir? Amen. Halina sa pamilya, kami nagagalak na Welcome po, kapatid. makasama ka Welcome po. sa Welcome po kayo. pananalig, pag-ibig at pagkakaisa na isang matatag Pinagpala ang ating kapatid na ito, praise the Lord, nag-iisa. Ayan, pinagpala yung nag-iisa nating Pinagpala. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang Praise the Lord. laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, Praise the Lord, hallelujah. kami nagagalak na makasama ka. Ayan, may Sa tissue. pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Kami Yan. po'y nagagalak, kapatid. At ikaw Wow, ay ang daming blessing. ng nakarating sa ating dakong kapatid. lugar na ito. Amen. Ngayon po aking ipapaliwanag kung anong ibig sabihin ng Yan. El Shaddai. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isa pong Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai po ay salitang Hebrew. Ang ibig sabihin ng El ay God at ang Shaddai ay Almighty. God Almighty. Sa wikang Hebreyo po, ang El Shaddai ay isa sa mga pinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at kinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Ang layunin naman po ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International na ihayag ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual at higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Naintindihan nyo ba, sister? Ngayon po, sasabihin po namin, meron po kayong pinagpala Panyo. po kayo. Nag-iisa po kayong wini-welcome ngayon. Meron po kayong t-shirt, pinagpala kang lubos. Meron kayong panyo. Amen! Meron kayong bookmark. May Bible pa ha. Praise the Lord. Ngayon Amen! po, ito pong panyo. Ito po yung panyo. Dinadasal po natin to mula alas 12 ng tanghali at alas 3 ng hapon at alas 12 alas 6 ng gabi. Opo, Yan po. amen. Bago matulog, pwede na po natin dasalin. Diyan po Yan nakasulat po, nakasulat ang Salmo 91 na isang pagpapala po para sa atin pag tayo po ay nananalig, naniniwala, nagtitiwala sa nakasulat dito na panalangin, tayo po ay gagaling. Amen. At meron din po tayong bookmark. Tingnan nyo po yung bookmark. Kung alam nyo po, ako na po ang babasa para sa inyo.
Ito po, gawain po natin sa St. Joseph. Sa Monday to Friday, meron po dyan. Sa St. Joseph po, sa Garden Central. Road, sa Central. Andun po yung gawain natin, alas 12 hanggang 2:30. Amen. At pag Sabado naman po, ay dito po tayo sa simbahan, sa Sacred Heart Church. At Sunday, dito Dito po po tayo sa sa school pinagpalang ground. holy ground ng ating Panginoon. Praise Praise the Lord. Okay, Ah, maaari po bang malaman namin ang iyong pangalan kung taga saan po kayo? Ako po si Lilibet de la Cruz, taga Cagayan po ako. Cagayan! Cagayan Valley. Pinagpala! Amen. Marami kang kababayan doon, ayan oh. Lumawag-gayway na. Kapatid, nawa hindi po ito ang una't huli mong Amen. pagdalo dito sa dakong lugar na ito. Nawa ito na po ang pasimula upang papurihan mo ang ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Amen. Yes, nawa po Amen. ay makakasama po namin kayo ulit sa susunod ng mga linggo. Amen. At maaari na po kayong bumalik at pumunta doon sa ating kapatid Amen. sa Aser po para po Okay, tayo balik na po ma-assess. kayo dun Praise sa the Lord. Asher. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Okay, tayo na po ay dadapo sa... Meron pa ba? Oras tayo o mag... Okay, sa ano tayo? Tayo na po. Handa na po ba kayong magpurit sa mga... And now let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming pinupuri at pinasasalamatan sa umaga pong ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon na tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan kaloob mo sa amin sa araw po nito. Ng pagtitipon dakilang El Shaddai sa iyong banal na harapan. Muli sa aming paglapit, buong puso po kami nagpapakumbaba po, Ama, at dumadalangin. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakasala at sa banal na dugo ng Panginoong Hesus, kami po'y inyong hugasan. Nang kami magiging karapat-dapat sa iyong tahanan, maging karapat-dapat sa paghahari mo, O Diyos, at maging karapat-dapat sa mga pagpapalang iyong ipinangako, Ama, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
Pag-asa at pag-asa naririto sa tina, nakahanggang tulungan Alleluia, Radina siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Alleluia, 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 Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 3, simula mga talata 21 hanggang sa talata ay 22. Nabautismuhan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Diyos. Bigay natin po, kahit mahinang palakpak lang, bigay nyo na po sa Lord ang the best yung palakpak, papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sinong handang makinig na? Naniniwala ba kayong pagpapalain tayo ng Diyos sa araw na ito? Sinong naniniwala? Sige, lahat ng naniniwala pwede nang maupo. Muli isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Naalala niyo pa ba yung mensahe ni Lord nung nakaraang linggo? Okay. Dito po sa Ebanghelyo po natin, ay tawag po nito, ito po yung sinasabi na binautismuhan ang ating Panginoong Hesukristo at matapos mabautismuhan ang ating Panginoong Hesus ay nabuksan ang langit, bumaba sa kanya ang banal na Espiritu at may tinig na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak at lubos kitang kinalulugdan." Ang sabi kanina ni Father po, ito po ang baptismo ng ating Jesucristo ay pasimula ng kanyang public ministry. Amen. Pasimula po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, tayong lahat ay na mga binyagan, tayo po ay sa pamamagitan ng binyag ay nagiging anak ng Diyos. Amen. Nagiging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ito po ang nais niya po sa atin. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 9 at talata ay 4, dapat nating gawin ang pinapagawa
ng nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Kung ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang bautismo ay para na kung saan ito po ay pasimula po ng kanyang pagganap sa kalooban ng kanyang Ama, at kung tayo din po mga kapatid na nabinyagan ay naging anak po ng Diyos, ang sabi po diyan ng Panginoong Hesus, gawin natin ang ipinapagawa ng nagsugo sa Kanya. Amen. Bilang anak, nais ng Panginoong Hesus, kaisa niya tayong gagawa ng ipinapagawa sa Kanya ng Kanyang Ama. Amen. Payag ka ba? Ang sabi po, may tinig na narinig, ito ang ikaw ang minamahal at kinalulugdan kong anak. Kung ikaw ay dahil sa binyag ay pinagiging anak ng Diyos, isa ka kayang anak na minamahal at kinalulugdan ng Diyos? Sino nagsabi na siya'y minamahal ng Diyos at siya'y kinalulugdan ng Diyos? Yung iba hindi nakataas ng kamay. Bakit? Mga suwail na anak siguro ito ay ano? Ayan. Diba? Pero tayong lahat po, dahil po tinanggap natin ang pagiging anak ng Diyos sa ngitan ng binyag, ikaw ay anak na kinalulugdan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon bilang anak, ano po yung pagpapalang nakalaan para sa anak? Ang sabi po dito sa sulat ni Pablo, sa aklat po ng Epeso, kabanata po ay 5, at talata po, kabanata ay 6, talata po ay 1, ang sabi po, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Amen? Ito ang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang inyong buhay rito sa lupa. Sinong gustong guminhawa ang buhay? Sinong gustong humaba ang buhay? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi ni Pablo, pasakop ka sa iyong ama. Pasakop ka sa iyong magulang. Sumunod ka. Amen? Sino po yung dapat gumagawa ng kalooban ng ama? Alipin o anak? Dapat anak. Amen? Kasi ipinag-uutos na dapat ang anak ang gumagawa ng kalooban ng kanyang ama. Amen? Nang para ang batang ito ay pagpalain ng ating Diyos. Kanina po sabi po ni Father po, ito po yung tinatawag na public ministry po ng ating Panginoong Hesus. At bilang mga anak, kasama tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo, nagagawa po nito. Amen? Pero paano po natin ito magagawa? Kanina sinasabi po ni Father po na kung saan po ang binautismuhan ng Panginoong Hesus saan? Sa ilog, Jordan. Yung ilog na to umaago saan? Dalawa yung dinadaluyan. Di po ba sa Galilee at doon sa patay na dagat? Ano? Ayan. Yung doon sa Galilee po, yung tubig na napupunta po roon ay nagiging pagpapala. Dumadaloy doon yung blessing po. Amen. At yung dumadaloy doon na pagpapala, ibinabahagi po. Amen. Para kung saan nakapagbibigay buhay. Tayo po mga kapatid sa Panginoong Hesus, bilang mga anak ng Diyos, hindi po natin siya mapaglilingkuran, amen, at hindi natin magagawa yung nararapat nating gawin para sa mapaglingkuran kung hindi tayo po magiging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen.
kinakailangan dumaloy muna sa atin ang pagpapala po ng Diyos. Sinong gusto po na daluyan ng pagpapala ng Diyos? Ayan, kaya tayo po'y pupunuin ng Diyos ng pagpapala nang tayo'y maging kagamit-gamit para po sa Kanya. At paano mangyayari po ito? Ang sabi po dito sa atin pong binasa, nabuksan ang langit. Amen. Nabuksan ang langit. Sabihin mo sa katabi mo, sister, bukas ang langit para sa iyo. Amen. Bilang anak, amen. Saan dapat naroroon yung anak? Sabi sa katabi niya, sa langit. Bilang anak po, itong sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang sinabi niya po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 2, talata 4 na po at siyam, sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Ang anak ay dapat namamalagi sa tahanan ng kanyang ama. Amen. Hindi po tayo makakapaglingkod sa Diyos kung wala ka sa kanyang tahanan. Hindi mo mapaglilingkuran ng isang hari kung wala ka sa kanyang kaharian. Amen. Para mapaglingkuran natin ang Diyos, magawa natin yung nais niya bilang paglilingkod, kinakailangan naruroon ka sa loob ng kanyang tahanan. Amen. May sinabi po, bilang anak, ang sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 15, ay ganito. Kabanata 15 at talata po ay 20, 30 at 1. Sinasabi ay ang ganito, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sabi niya, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Para kanino yung ari-arian ng ama? Para sa anak. Sino yung anak na yon na may karapatan doon sa ari-arian ng kanyang ama? Sino yung anak na yon? Yung anak na kung saan kapiling niya. Amen. Anak na kapiling niya. Anak na kasama niya sa kanyang tahanan. Amen. Yung pagpapala mayroon yung ama na ito ay nakalaan para sa anak na kapiling niya. Kasama niya sa kanyang tahanan. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, sister, brother, kasama ka ba sa tahanan ng Diyos? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nakalaan iyon para sa anak na kapiling niya. Kaya kung kapiling ka niya, ang sabi niya sa iyo, lahat ng ari-arian ko ay para sa iyo. Amen? Kung yan ay para sa iyo, anumang oras kailangan mo, ibig sabihin, hingin mo lang, ibibigay niya sa iyo. Amen. Hindi yan para sa anak na gala. Amen. Nawala sa tahanan, para lang yan sa anak na naruroon sa kanyang tahanan. Kapiling niya sa kanyang tahanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo'y anak ng Diyos, dapat lagi tayong nasa kanyang tahanan. Amen? Namamalagi tayo dapat sa kanyang tahanan, nang sa ganon, yung pagpapala mayroon sa kanyang tahanan ay magiging karapat
para sa atin. Amen? Maging karapat dapat ka sa pagpapala pong iyan. Pangalawa po, mga kapatid sa Panginoong Hesus, hindi mo siya mapaglilingkuran kung wala ka sa kanyang tahanan. Amen? O noong araw, nung wala pa kayo dito sa gawain ni El Shaddai, anong paglilingkod na ginagawa nyo sa Diyos? Meron ba? Pag-araw ng linggo ba, meron ba kayong ginagawang paglilingkod sa Diyos? Wala? Mapalad kayo ngayon. Amen? Dahil dinala niya tayo, pinagbuksan niya tayo ng kanyang tahanan upang tanggapin bilang kanyang mga anak. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan po yung tanawin natin yung alibughang anak. Di ba yung alibughang anak umalis sa bahay ng kanyang ama? At nung mawala na siya sa bahay ng kanyang ama, dumating po ang buhay ng alibughang anak na kung saan naghirap po siya. Naghirap yung alibughang anak. At nung siya po'y nakapag-isip-isip, amen, nung siya po'y nakapag-isip-isip po, natanaw niya yung mga alila ng kanyang ama, yung mga alipin ng kanyang ama, na sa tahanan ng kanyang ama ay hindi nagkukulang. Samantala siya ay halos mamatay ng gutom. Amen? Nakita niya yung alila ng kanyang mga ama ay hindi nagkukulang. Bakit hindi nagkukulang? Kasi naruroon sa tahanan ng kanyang ama. Yung alila ba pinababayaan ng ama niya? Hindi. Habang yung alila ay naglilingkod sa kanyang ama, pinagpapala ng kanyang ama. Amen? Habang naglilingkod yung mga katulong na iyon, pinagpapala ng kanyang ama. Amen? Pero yung pagpapala na dumarating sa mga alila, hindi niya nararanasan. Kasi wala siya sa bahay ng kanyang ama. Amen. Yung dating ginagawa niyang paglilingkod sa tahanan ng kanyang ama, napunta sa mga alila. Sabi siguro ng ama, iniwan ako ng anak ko. Wala nang gagawa ng gusto ko ipagawa, di sa alila na lang. Amen? Kaya yung pagpapala na dapat sa anak, doon sa alila, dumaloy. Dahil sila ang nananatili sa tahanan ng kanyang ama at naglilingkod. Amen. Kaya huwag kang lalabas. Huwag kang aalis sa tahanan ni Lord kung nais mo na ang pagpapala na yan ay dumaloy sa buhay mo. Amen. Paglingkuran mo ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Diyos na buhay. Hallelujah. Anak. Amen. Ang anak ang siyang inaasahan gawa ng kalooban ng kanyang ama. At magagawa lang ng anak na iyan kung yung anak ay nananatiling sa tahanan ng kanyang ama. Bumaba ang banal na Espiritu. Amen. Bumaba ang banal na Espiritu. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala tayo sa paghahari ng Diyos. Hindi natin magagawa at masusunod ang kanyang gusto kung wala tayo po sa ilalim ng kapangyarihan, kung ang buhay natin ay wala sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang isang anak ay dapat ang buhay niya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ama. Amen? Kaya ang banal na Espiritu bumababa po sa atin, ipinagpakaloob sa atin ito ng Diyos upang nasa ganon magawa natin ang kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Nung wala sa atin ang paghahari ng Diyos, nagagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Hindi. Ang nagagawa po natin ay ang ating sariling kalooban.
ang kalooban po natin ang siyang nasusunod at hindi natin nagagawa ang kalooban po ng Diyos. Bakit po? Magagawa lang natin ang kalooban po ng Diyos kung ang ating buhay ay nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. O tingnan nyo na lang yung panalangin natin. Doon sa panalangin na Ama namin, anong sinasabi po roon? Sundin ang loob mo dito sa lupa. Di ba? Pero bago yung salitang sundin ang loob mo, ano ang nauuna? Ang nauuna daw Ama namin sa masalangit. Kayong talagang simula po doon, di po ba? O pakinggan nyo po, ito ang sinasabi po mga kapatid. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Ang kasunod, sundin nawa ang kalooban mo. Pero bago yung sundin nawa ang kalooban mo, ikaw nawa ang maghari sa amin. Amen? Nauhuli yung pagsalitang pagsunod. Nauuna yung paghahari. Kaya ang sabi nga, pag sumakita ninyo sa higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi po tayo makapamuhay sa kalooban ng Diyos o hindi natin masusunod ang kalooban po ng Diyos kung hindi tayo pinaghaharian ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Dati hindi niya yan magawa. Pero nagagawa niya na kasi bakit po? Pinaghaharian na siya ng Diyos. Kamayan mo. Congratulations kamo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Paghahari. May sinabi po si Pablo na ganito ang sabi ni San Pablo po sa sulat niya sa Aklat ng Roma, kabanata po ay 6 at talata po ay 13. Sinasabi po ang ganito sa isang bahagyan, sabi po, sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sabi po, ihandog ninyo, ipailalim ninyo ang inyong buhay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo bilang, sabi po, muling binuhay. Anong ibig sabihin ng muling binuhay? Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Purihin natin ang ating pen. Pag sinabing muling binuhay, mga kapatid, ibig sabihin, nabubuhay tayo ngayon dahil sa banal na Espiritu. Nabubuhay sa atin. Amen. Yung buhay nito, kanina sabi ni Brother Jojo, kumain na ba kayo? Buhay na ba yung katawan lupa nyo? Amen. Busog na ba? Akala ko buhay. Ayan. Dito po, kinakailangan, ang sabi po dyan, magkaroon tayo ng buhay at ang buhay meron dapat sa atin ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Amen? Nang sa ganon, yung ating buhay na ito ay may talaga po natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos na buhay. Kaya sabi po dyan, huwag ninyong bigyan pighati ang banal na Espiritu. Sapagkat yan ang tatak sa inyo ng Diyos. Amen? Yan ang palatandaan na ikaw ay anak ng Diyos. Taglay mo ang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritong iyan ang nagbibigay sa atin ng pagnanasang magawa ang kalooban ng Diyos. May pagnanasa ka bang magawa ang kalooban ng Diyos? Sinong may pagnanasang magawa ang kalooban ng Diyos? Taas nga ang kamay. Isa lang ibig po niyan, iparating po sa atin, nangangahulugan lang yan mga kapatid na ang buhay mo ay nasa patnubay ng banal na Espiritu. Amen?
Kaya ang pinagnanasaan mo na ngayon gawin, hindi na yung mga bagay na dati mong ginagawa na walang kinalaman sa kalooban ng Diyos, na hindi nakapagbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Bagkus ang ngayon, ang ninanasa mo nang gawin ay walang iba, kundi ang bagay na nais ng Diyos gawin natin bilang kanyang mga anak. Amen. Muli putas ang kamay ng anak ng Diyos. Diba? Napakasarap naman ng lahat na nakakasama mo sa paligid mo, anak ng Diyos. Kapag anak ng Diyos ang nasa paligid mo, hindi ka sasamain. Amen. Hindi po ba? Talagang tiyak pagpapalain ka. Amen. Yung kabutihan iiral sa atin. Iiral sa lahat ang kabutihan. Bakit? Lahat ay may pagnanasang sundin ang kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. May babasahin po ako sa inyo. Ang sabi ni Pablo po dito sa sinulat niya sa aklat ng Epeso, kabanata po ay 5 at talata po ay 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Amen? Huwag kayong maglalasing dahil ang sabi po nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Amen? Kasi kapag ikaw nalasing, kung ano-ano sinasabi mo, di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa Panginoong Hesus. Minsan kapag tayo nalasing mga kapatid, naku po, yung dating tahimik na tao napakadaldal. Kung ano-ano minsan namumutawi po sa labi po natin. Minsan wala tayong kapakialam kung makakasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa. Maalala niyo po si Herodes? Minsan si Herodes po, di ba mayroon siyang handaan, ando doon lahat yung panauhin. Di ba nung malasing si Herodes po, nagsasayaw po yung anak ni Herodias ba yun? Di ba? Dahil sa kalasingan, nangako siya. Sabi niya, kalahati ng kayamanan ko, ari-arian ng palasyo ko, ibibigay sa'yo. Ano mang hingin mo, ibibigay ko sa'yo. Kaya nung hingin yung ulo ni Juan Bautista, hindi makatanggi eh. Amen? Kasi naipangako niya na dahil sa kalasingan. Amen. Pero dito po, ang sabi po sa aklat ng mga gawa ay ang ganito. Sinabi sa aklat ng mga gawa, kanina sinabi ni sister, bababa sa inyong banal na espiritu. Sa Acts chapter 1:18, 1:8, oh. 1:18, oh. Basta parang gano'n na dinig ko kanina eh. Ayan. Ngayon po mga kapatid, bababa ang banal na espiritu. Nung bumaba ang banal na espiritu sa mga tao po noon nung panahon ng Pentecostes po, nung bumaba po ang mga tao po'y nagpuri sa Diyos. Yung mga napuspos ng banal na espiritu nagpuri po sa Diyos. Now ng mga taong hindi napuspos ng banal na espiritu, ang sabi nila mga ang sabi nila mga lasing. Alam niyo po ba pag sinabing lasing, wala sa sariling kontrol, wala sa katinuan. Tanong mo ngayon katabi mo, sister, nasa katinuan ka pa ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa Panginoon. Yun ang tingin ng mundo, wala sa katinuan. Yung mga taong napuspos ng banal na espiritu, nagpupuri po sa Diyos, mga kapatid. Tingin ng mundo, wala sila sa katinuan. Amen? Pero nung sabi ni Pedro, alas 9 pa lang ng umaga, paano masasabing lasing yung mga yan? Bagkus ang sabi niya, naganap lang, natupad lang ngayon ang sinabi ni Propeta Joel na ipagkakalob ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa lahat ng tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po ang kailangan natin. Kung wala ka sa paghahari ng Diyos,
hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi mo magagawa ang anumang pwede makapagbigay kaluguran sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabihin mo sa Diyos, salamat sa Diyos. Pinuspos niya ako ng kanyang espiritu. Nararamdaman mo mo ngayon sa buhay mo ang kapangyarihan ng Diyos? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang kailangan natin. Nung tayo mabautismuhan, pinagbuksan tayo ng Diyos ng kanyang tahanan. Amen? Bilang kanyang mga anak, para bilang kanyang mga anak, magawa natin ang kanyang kalooban. Amen? At bilang kanyang mga anak, pinuspos kanya ng kapangyarihan. Narinig ko kanina sinabi ni sister, may kapangyarihan ka na kung saan, mga kapatid, itaboy ang lahat ng gawain mo na hindi ka lugod-lugod sa paningin ng Diyos. Doon yun ang nagustuhan ko kanina yung salita niya na sabi niya, itaboy ang gawain mo na hindi ka lugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? Meron ba kayong gawain na hindi ka lugod-lugod sa paningin ng Diyos? Kung sumasa yung banal na espiritu, sabi ni sister kanina, itaboy mo, susunod iyan. Amen? Kapag itinaboy mo iyan, aalis iyan sa'yo. Huwag mo lang sundan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kasi minsan may mga nagbabackslide, naririto na sa Panginoon eh. Di po ba? Yung tinaboy niya na minsan sinusundan pa eh. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, dito ka tinawag ng Panginoon. Dahil nais ng Diyos makabahagi ka ng kanyang tahanan, ng kanyang kaharian, para bilang anak ng Diyos, maranasan mo ang pangako ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang anak, ang sabi po dyan, sa panalangin Ama namin, kasi sabi ko nga, minsan dinarasal natin, mapasa amin nawa ang paghahari mo, pero hindi naman talaga natin ginugusto. Amen. Dinarasal lang natin, pero hindi natin ginugusto. Amen. Kasi pagtapos natin magdasal, kung anong gusto natin, yun pa rin ang ginagawa natin. Amen. Pangalawa po, sundin ang loob mo. Paano masusunod ang kanyang kalooban? Paano malalaman ang kanyang kalooban? May tinig na nagsalita. Itong minamahal kong anak. Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan at kabanata po ay Kabanata 5 at talata po ay 19, itong sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Ang sabi, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya, ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Paano nakikita ng isang anak kung ano po yung ginagawa ng Ama para matularan niya? Kapag ang anak naririyan sa tahanan. Amen. Kapag kapiling ng kanyang ama. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Magagawa mo lang ang kalooban ng Diyos kung naririnig mo yung kanyang sinasabi.
At maririnig mo lang yung kanyang sinasabi kung dyan ka sa tahanan niya. Kung nananatili ka sa kanyang tahanan, doon mo palang maririnig yung kanyang tinig. Doon mo parang maririnig kung ano yung gusto niyang sabihin sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Yung tinig ng Diyos, hindi mo iyan maririnig doon sa daigdig ng mga taong hiwalay sa Diyos. Amen. Hindi mo yan maririnig po doon, mga kapatid. Ang tinig ng Diyos, saan natin maririnig? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo, kabanata po ay 15 talata 11, sabi ganito, kung kayo ngay nasa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Anong sabi po dyan? Pinili kayo ng Diyos. Nung tayo ay nasa sanlibutan, hindi natin alam ang salita ng Diyos. Isang katotohanan. Nung araw kapag ang tao may dalang Biblia, nasasabi niyo bang Katoliko? O di ba? Kilala niyo kung sino noon may dala ng Biblia, ano? Pero dapat ngayon, kung mayroong nakikilalang may dala-dala ng Biblia at salita ng Diyos, dapat tayong mga Katoliko iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon, na kinakailangan maririnig mo lang ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos kapag ikaw na sa kanyang tahanan. Narinig nyo na ba, mga kapatid? Nung kayo wala po sa tahanan ng Diyos, narinig nyo na ba ang sinabi ng Diyos? Ibigin mo ang iyong kaaway. Pag sinabi ko narinig mo yan noon, ibig sabihin na intindihan mo na iyan noon. Pero kailan lang natin naunawaan yan? Nung tayo naririto na sa gawain ni Lord. Dito pa lang natin naunawaan yan. Ibig sabihin, dito mo lang iyan napakinggan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mapapakinggan mo lang at magagawa mo lang ang kanyang kalooban kapag naririnig mo yung kanyang sinasabi sa iyo. Amen. Kaya kung gusto natin mabuhay na ang pagpapala ng Diyos dumaloy po sa atin, kung saan mo naririnig ang salita ng Diyos, huwag kang umalis. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maalala niyo po yung mensahe ng karaang linggo tungkol saan? Karaang linggo, pakikipag-isang dibdib. Naalala niyo po yung pakikipag-isang dibdib? Kasalan sa kana, pakikipag-isang dibdib. Amen, naalala niyo? Ayan. Ayan. Kung tayo tunay nakipag-isang dibdib sa Panginoong Hesus, dapat kasama mo siya sa isang tahanan. Amen. Kung tayo nakipag-isang dibdib sa Panginoong Hesus, dapat kasama mo siya sa isang tahanan. Amen. Kasi kapag hindi mo siya kasama sa isang tahanan, paano mo siya mapaglilingkuran at paano kanya mapaglilingkuran? May sinabi si San Pablo, ang sabi ni San Pablo ay ganito, ang mag-asawa ay hindi na dalawa, iisa na. Amen. Iisa na. Kaya ang sabi po dyan, mga kapatid, babasahin ko po sa inyo para malinaw. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ay ganito, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Ulitin ko po ha, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Hindi sinabing mga asawa.
ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Narinig niyo po? Okay. Malinaw, di ba? Walang sinabing mga asawa, kundi kani-kanilang asawa. Amen. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sariling katawan. Amen? Walang taong namumuhi sa sariling katawan. Kapag ikaw namumuhi sa asawa mo, namumuhi ka sa sarili mo. Kapag sinasaktan mo ang asawa mo, sinasaktan mo ang sarili mo. Kung tayo nakipag-isa kay Kristo, kailanman hindi ka sasaktan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At kung tayo nakipag-isang dibdib sa ating Panginoong Jesucristo, kapag sinaktan mo si Kristo, parang sarili mo na rin ang sinasaktan mo. Amen. Andiyan dyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ito ang ating kailangan ngayon. Na kinakailangan ang ating Panginoong Jesucristo makasama natin sa iisang tahanan. Para yung gusto niya ang magawa natin sa Kanya. Amen. At yung gusto mo ay magawa din sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ang sabi nga po ay ang ganito. Ang salita ng Diyos ang siyang umaakay sa atin sa isang matuwid na pamumuhay. Amen. Ang salita ng Diyos ang siya po na kung saan nagtuturo sa kung ano yung mabuting dapat nating gawin. Kaya malalaman mo lang kung anong mabuti na dapat nating gawin na ayon sa kalooban ng Diyos kapag naririnig mo ang kanyang tinig. Sino na nakarinig ng tinig ng Diyos? Taas nga ang kamay. Maalala ko po noon, parang dumating sa punto na kung saan ay parang ayaw ko na maglingkod dahil sa galit na naghahari sa puso ko. Dahil sa galit naghahari sa puso ko. Ngayon po, habang sa Ambel, nangungulekta po tayo doon ng mga prayer request ng ating mga kapatid. Nagsalita si Brother Mike. Sabi ni Brother Mike, kung kasama mo ang Diyos, magagawa mo magpatawad. Natigilan ako. Natigilan po ako. Yung salitang, kung kasama mo ang Diyos, magagawa mong magpatawad. Napatigil po ako. At doon ko natanong sarili ko, hindi ko na siya kasama. Nabubuhay na akong hindi ko kasama ang Diyos. Kasi hindi ko magawa yung gusto niya. May sinabi po si Brother Mike, na ang sabi ni Brother Mike ay ganito, ang sino man nagpapanumbalik buhat sa pamumuhay niyang hindi matuwid, at nagpapanumbalik sa taong ito sa ating Diyos ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon. Sabi ko, anong saysay ko mangaral para sabihin sa mga taong talikuran mo yung kasalanan mo at magbalik ka loob sa Diyos? Anong saysay ng sabi inisip oras na yon para anong malasakitan ko ang ibang taong ayusin ang kanilang tahanan, ayusin ang kanilang pamilya kung ang tahanan ko'y hindi ayos. Amen. Sabi ko, Lord, wala akong karapatan tumayo para ipangaral ang iyong mabuting balita. Yan, sabi ko, nung sandali na yan, Lord, nung makilala kita,
Isa lang nasabi ko, ayaw kong mabuhay sa daigdig na to na hindi kita kasama. Kaya kung anong dapat ayusin nung oras na yan, ang sabi ko, Lord, aayusin ko. Yung naghahari sa puso ko, Lord, aalisin ko. Yung galit, aalisin ko. Magpapatawad ako. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan mahirap mabuhay na hiwalay sa Diyos. Kaya kung nais mo ang Diyos ay lagi mo makasama, pakinggan mo ang ating Panginoong Hesus. At gawin mo kung ano ang kanyang sinasabi. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil bawat sinasabi, nagawa po natin mga kapatid, iyan po ay pagmamahal para sa ating Diyos. Amen. Tinawag ka ng Diyos sa gawain pong ito. Naririnig niyo ba ang kanyang tinig? Sino nakakarinig ng tinig ng Diyos? Sinusunod ba natin? Sinusunod ba natin ang kanyang tinig? Sundin po natin. Pagsikapan po nating masunod ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kanya tinawag sa lugar na ito dahil nais ng Diyos mapabuti ang buhay mo. Tinawag ka ng Diyos sa gawain pong ito dahil nais ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan mo mapagpala ng Diyos ang iyong mga mahal sa buhay. Mapagpala ng Diyos ang iyong mga mahal sa buhay. Na sa pamamagitan ng isang taong nananalig sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po, ang buong sambahayan ng taong iyan, hindi pababayaan ng Diyos. Ililigtas ng ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat sa pamamagitan ng iyong paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, pananatili sa tahanan ng ating Panginoong Hesus, may dalangin ang Diyos na dininig para sa kanyong mga mahal sa buhay, para sa ating mga mahal sa buhay. Ang kailangan lang kapatid, huwag kang lumabas sa tahanan ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Ang sabi ng Panginoong Hesus, gawin natin ang ipinagagawa ng nagsugo. Gawin natin ang ipinagagawa ng nagsugo sa Kanya. Amen. Hayaan po natin na sa tahanang ito, ay makapanahan ang Diyos nang siya'y makasama natin. Amen. Sabihin mo sa Kanya, Ama naming nasa langit, gawin mo ako na iyong banal na tahanan. Pagbuksan niyo siya ng pintuan ng puso niyo ngayon. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging daatin mo, na ikaw ay Tayong lahat ay iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. sa'yo ay Kung tayo nakipag-isang dibdib sa Kanya, dapat yung katawan na yan ay katawan din ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat nakakapanahan siya sa katawan kong iyan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal.
Ituro mo po, hawakan mo yung puso mo ngayon. Ipatong mo ang kamay mo riyan at sabihin mo, Panginoong Jesus, sa iisang katawang ito, magsasama tayo. Sa iisang katawang ito, magmamahalan tayo. Sa iisang katawang ito, magsasalo tayo. Panginoong Jesus, sa iisang katawang ito, ipapadama natin ang pagmamahal sa isa't isa. Ang pangako ng Panginoong Hesus, kapag pinagbuksan natin siya ng pintuan ng ating puso, papasok siya sa tahanang iyan. Sasaluhan ka niya. Sasaluhan ka niya. Kung siya ang kaisa mo sa katawang iyan, anumang problema meron sa katawang iyan, aayusin niya. Lahat meron sa katawan na yan na wala sa ayos, aayusin niya. Kung ang katawan na yan na kung saan dyan kayo nagsasama at nagsasalo ng Panginoong Hesus, dyan kayo nabubuklod ang inyong pagmamahalan, ang katawan na yan kapag may karamdaman, pagagalingin niya. Ang katawan na yan kapag nagugutom, pakakainin niya. Hindi niya iyan iiwan. Hindi niya iyan pababayaan. Ang Diyos na siyang nananahan ngayon sa puso mo, hingin mo sa Kanya ang ibig mo ngayon. Hingin mo sa Kanya ang nais mo ngayon. Ibibigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, sa ngitan ng katawan meron kami na kung saan ikaw ay nakakaisa ka namin, nakakasama sa katawang ito, dalangin namin, lagi mong iparinig sa amin ang iyong tinig nang magawa namin ang makapagpapasaya sa iyo. Ipagkaloob mo, Ama, ang kanilang kahilingan ngayon. Taas natin ang ating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, pagpalain mo ang lahat ng kanilang kahilingan. Kung paano mo ibinigay sa amin ang bugtong mong anak na si Jesus para makasama namin sa aming buhay, hinihiling ko, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat ng kanilang kahilingan, ipagkaloob mo dakilang El Shaddai. Kahilingan sa kanilang mga mahal sa buhay, kahilingan para sa magulang, asawa, anak, dakilang Diyos, kapatid, ipagkaloob mo dakilang Diyos namin na sa langit. Ama, pagpalain mo ang bansang itong aming kinaroroonan, ang himpapawid na saklaw nito, Diyos, ang karagatan na saklaw nito, sakop nito, Diyos, ang mga kabundukan at mga lupain na sakop nito, Ama, lukuban mo ng iyong malabay na pakpak, dakilang El Shaddai, at dalangin namin ang mamamayan ng lugar na ito, Diyos, inyong pagpalain, Amang, lahat ng mamamayan dito sa Hong Kong, dakilang Diyos, kasama ng iyong mga anak na Pilipino, o Diyos, ng mga OFW na naririto, Diyos, dalangin po namin, pagpalain mo, dakilang El Shaddai. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, nasa lugar na ito ng Hong Kong, dakilang Diyos, dakilang Ama naming nasa langit, Panginoong Hesukristo, madakila ang iyong banal na pangalan. Salamat, dakilang Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin.